Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagdiriwang, nagpapasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal, dahil sa Kanyang awa. Makikita natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng binibigay niyang buhay sa atin araw-araw. Ang buhay na ito ay milagro. Kapag ginising ka ng Panginoon, magpasalamat ka. Dahil alam natin ang ating buhay ay maiksi. Alam natin ang buhay natin ay marupok. Alam natin na sandali lang ang buhay natin dito sa mundo. Kung ginising ka ng Diyos, meron pa siyang misyon na pinapagawa sa iyo. Una ay ang mahalin natin ang Diyos. Ang hayaan natin na tayo'y mahalin ng Diyos. Pero pangalawa, naway maging instrumento tayo din ng pagpapala ng Panginoon sa iba. Maririnig natin sa ating ebanghelyo ang pagpaparami ng pagkain. Pero ang mga tao, gusto nilang gawin hari si Jesus. Umalis siya. Dumating siya dito sa mundo hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod siya. Kung tayo ay mga totoong tagasunod, alagad ng ating Panginoon, naway yan din ang ating maging tunay na pagnanais. Ang maglingkod at hindi paglingkuran. Sa mga napakaraming beses na kung saan nanatili tayong makasarili, nanatili tayo sa ating pagkamakasalanan. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa mga lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwa magiliw, mapakinabangan namin ang biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga Baal-Salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala silang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain na nga nila iyon. Kumain ng lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo, o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupuriin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang tinagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo, dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga, magmahalan at magpaumanhin. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng bukulod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia,
Narito at dumating na ang isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag na lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon sa pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bibilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang maalagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon pong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamos sa lugar na yon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isang patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Kahit na ano po ang inyong kalagayan ngayon, alam ko po marami sa inyo ang nahihirapan dahil po sa baha. Marami po sa inyo, alam ko may pinagdadaanan na problema. Pero kahit na anong paghihirap, kahit na anong pagsubok, huwag kang magsasawang manalangin, magpuri at sabihin mo, God is good, sobra-sobra. Dahil yan ang pinapahayag po sa atin ng napakagandang kwento sa Ebanghelyo. Meron tayong isang Diyos na nagmimilagro at sa kanyang paghihimala, hindi sakto ang kanyang binibigay, kung hindi sobra-sobra. Pagkatapos niyang magparami ng pagkain, meron pang sobra. Kaya sana huwag masisira ang iyong loob. Sana huwag kang mawawala ng pag-asa. Kaya sana huwag kang malulungkot. Manalangin ka, maghintay ka, manalig ka, at sabihin mo, God is good, sobra-sobra. Lahat tayo ay naghahanap ng milagro. Lahat tayo gusto makatanggap ng himala. Amen? Lalong-lalo na pag tayo nahihirapan, lalong-lalo na pag tayo'y desperado. Ang tanong, ano pong klaseng milagro ang hinihingi nyo? What kind of a miracle are you praying, asking, and waiting from God? At habang kayo po ay naghihintay, anong ginagawa nyo para matanggap nyo yung milagro at himalang yan? Are you asking for a financial miracle? Alam ko po, marami yan ang pinagdarasal. Pinagdarasal sa Diyos, Lord,
Sana po huminto naman itong naniningil sa akin ng utang. Di na ako makatulog. Alam ko marami po sa inyo, pagkatapos tumaya ng loto, sa nilalagay yung ticket, sa ilalim ng kanilang mga santo, sa ilalim ng kanilang mga altar. Hindi po ba? Alam ko po, marami sa inyo, isang request, ang makakita lang ng trabaho o makapag-abroad para naman lumuwag-luwag ang kanilang buhay dito sa Pilipinas. Para naman masagutan yung kanilang mga pangangailangan para sa kanilang mga pamilya. Wala pong problema kung tayo ay hihingi, magdadasal para sa isang milagrong pinansyal. Pero ito lang po ang pakiusap ko, ha? Sana naman po sa inyong mga nagsisimba sa akin, huwag nyo na po akong gawing co-maker pag umuutang kayo. Kasi po, ang dami pong nagte-text sa akin, ang dami nagme-message sa akin, merong sinisingil. Hindi ko naman po kakilala yung mga tinatanong nilang tao. At alam nyo po, minumura pa ako. Nakatanggap pa lang po ako ng text message kahapon. Binabantaan na po yung buhay ko. Sabi, pag hindi nagbayad, maghanda ka, pupuntahan ka namin. Lagot ka. Alam nyo po, wala naman pong problema sa akin, no? Kung magpapatulong kayo sa akin, message nyo ko, I will pray for you. Pero wag nyo naman po ako sama sa mga utang nyo, ha? I am praying for you. Believe, you will receive that financial miracle. O baka meron po mga iba sa inyo nananalangin for a healing miracle. Marami po sa inyo, alam ko din, inuubos lahat ng mga misa online, sa Facebook, sa YouTube. Humihingi po ng mabilis sa kagalingan. Ilan po sa inyo ang kumukuha ng mga stampita, larawan ng mga santo, dinidikit sa parte ng kanilang mga katawan kung saan may sakit. Saan-saan na po kayo mga simbahan na pumunta, nagpapanata sa mga banal, sa mga santo. I know that a lot of you are asking for a healing miracle. At meron din po, humihingi po ng milagro para sa kanilang mga ugnayan, sa kanilang mga relasyon. A miracle for their family, for transformation, for a change of mind and heart of their loved ones. Nakailan na po kayong mga kandila na sinindi para dyan sa inyong asawa, para iwanan yung kanyang kabit. Alam ko po yung mga iba na ina, yan ang kinapupuyatan. Hindi makatulog dahil palaging iniisip yung kanilang mga anak na pasaway. Nakailang novena ka na para magbago ang isip at puso ng iyong katrabaho o boss. Mga kapatid, huwag kang titigil na manalig. Amen? Dahil meron pong dalawang klaseng tao ang hindi naniniwala sa milagro. Una, yung mga taong hindi nakatanggap ng milagro. The disappointed. Pero pangalawa, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. The skeptic. Pero, anong sinasabi ng banal na kasulatan? That God is the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi nag-iiba ang ating Diyos. Kung hindi ka nakatanggap ng milagro ngayon, hindi ibig sabihin, hanggang katapusan ng buhay mo, hindi ka makakatanggap. Dahil ang Diyos natin, nakagawa na ng himala at milagro noon, gagawa muli siya ng milagro ngayon at sa kinabukasan. Hindi niyo po ba narinig ang unang pagbasa? Mula po sa libro ng mga hari. Meron po nagdala ng mga tinapay, kahit na po 20 lang ang mga tinapay na ito. Ano sinabi ng propeta Elisha? Na ito ay ipakain sa mga tao. 100 na mga tao. Nagtataka itong nagdala ng tinapay. Paano natin mapapakain itong mga napakaraming tao sa napakakaunti na tinapay? At sinabi niya, dahil sinabi ng Diyos, bubusugin ko sila at may sobra pa. Kaya nga po ang milagro ng pagpaparami ng pagkain ni Jesus. Hindi po yan yung first time, hindi po yan yung unang milagro na ginawa ng Diyos. Meron na siyang ginawa dati. Inuulit lang niya. Yan ang mabuting balita. Kung nagawa niya noon, magagawa niya ngayon. Kung gagawin niya ngayon, asahan mo pati bukas, gagawin din niya. Pero ang tanong, bakit ba gumagawa ng milagro ang Diyos? Why does God create miracles?
There are 3 reasons. Remember this. The first one, God creates miracles because He is an all-powerful God. Nagagawa ng Diyos posible ang imposible dahil Siya ay isang Diyos sa mga imposible. But secondly, God creates miracles because we desire for miracles. Alam ng Diyos na uhaw tayo, naghahanap tayo, humihingi tayo ng milagro. At ano po ang sabi ni Jesus? Ask and you shall receive. Humihiling tayo, binibigay ng Diyos. Lalong-lalo na, dagdag pa nga ng ating Panginoon, whatever you ask in my name, I will give it to you. Nagbibigay ng milagro ang Diyos dahil hiningi natin. Pero pangatlo, God creates miracles in order to strengthen our faith. Hindi niyo po ba napansin na pagkatapos gumawa ng mga milagro ang ating Panginoong Hesukristo sa mabuting balita, sumusunod ang mga tao sa Kanya. Nung napalinaw niya ang mata ng mga bulag, nung napalakad niya mga pilay, sumunod sila kay Jesus. Noong nakahuli ng napakaraming isda, ang kanyang mga unang alagad, si San Pedro, si San Andres, si San Juan, si Santiago, sumunod sila sa ating Panginoon. Pag nakakaranas ka ng milagro, isang ibig sabihin lang nun, na gusto kang sumunod ng Panginoon, gusto niyang palakasin, patatagin ang iyong pananampalataya. Pero ngayon ang tanong, ano ang kailangan nating gawin para makatanggap tayo ng milagro? What are the conditions in order for us to experience and receive a miracle? 2 lang po, tandaan nyo. First is a God of the impossible. But secondly, an impossible situation. Alam nyo po ba na kahit na hindi ka naniniwala sa Diyos, makakagawa ng milagro ang Diyos para sa iyo? Nakakabigla po yun, no? Kala natin para tayo ay makasaksi, makatanggap, makaranas ng milagro, dapat tayo'y manalig. Kahit po hindi. Nag-uumpisa ang Diyos sa milagro para umusbong tumubo ang iyong pananampalataya. Di po ba kung babasahin nyo ang mabuting balita? Sa harapan ng mga Pariseo na hindi naniniwala kay Jesus, gumagawa siya ng mga milagro. Gumagawa din ng milagro ang Diyos sa mga taong makasalanan. Si San Pedro, hindi po siya perpektong tao. Pero nagparanas ng isang himala ang Diyos sa kanya. Anong sabi ni San Pedro? Panginoon, lumayo ka sa akin dahil makasalanan akong tao. At kahit na hindi tayo humingi sa Diyos, magbibigay at magbibigay siya sa iyo ng himala. Ang mga tao na narinig natin sa Ebanghelyo, lumapit sila, hinahanap si Jesus dahil gusto lang makita yung kababalaghan na ginagawa niya. Hindi naman sila humingi ng pagkain sa kanya. Si Jesus mismo, naawa, nakita niya mga tao, ang ating Panginoon mismo gumawa ng milagro para sa kanila. Wala silang sinabi, Panginoon, gutom kami, bigyan mo kami ng pagkain. So look at that, my dear friends. Even if you do not have any faith, even if you are sinful, even if you do not ask God, God will create a miracle. God will give you the impossible. But the question is, why? This is the love of God for us. Please reflect on that. Isipin niyo po yun. Pakaisipin niyo, pagmunihan niyo yun. Ganyan kabuti, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Kahit na malayo ka, magpapakita siya ng kagandahang loob sa iyo. Tandaan po natin, ang pananampalataya ay lumalakas sa mga milagrong pinapakita ng Diyos. At natatapos dapat ang milagro sa pagsamba kay Jesus. Kaya nga po, balikan niyo ang kwento. Noong nakita ni Jesus na gagawin na siyang hari, anong ginawa niya? Umalis daw siya. Kasi hindi yon ang dahilan bakit dumating siya dito sa mundo. Dumating siya para mahalin tayo. Hindi dumating si Jesus para paglingkuran siya. Ang nasa ng ating Panginoon para paglingkuran tayo, para mahalin tayo. So the first ingredient of a miracle is having God. Do you want to experience always a miracle?
be close to God. Amen? But secondly, miracles happen when there is an impossible situation. Tandaan po natin na mga problema sa buhay ay kadalasan pintuan para makaranas tayo ng mga milagro. Hindi magkalayo ang pagsubok at himala. Palagi magkalapit yan. Pag meron ng problema, hindi malayo na mayroong solusyon at ang solusyon ng Diyos, gagawin niyang posible ang imposible. Read the Bible. You would understand that God never creates a miracle without a problem. Si Sarah, si Abraham, dahil sa katandaan, baog sila, hindi sila magkaanak-anak. Anong ginawa ng Diyos? Pinagkalooban sila ng supling ng sanggol. Kung walang pagkabaog, hindi sila magkakaroon ng anak. Paano nahati ang dagat? Dahil hinahabol ang mga Israelita, ang mga Hebreyo na mga Egyptians. Paano po dumami ang alak doon sa kasalan? Kasi naubusan sila ng alak. Nawalan sila ng handa. At dito sa ating narinig sa Ebanghelyo, paano nakakain ng napakarami? Dahil nakita ng Diyos na sila ay gutom. Mga kapatid, ang milagro ay nag-uumpisa sa problema. Ang milagro ay nagmumula sa Diyos, pero ang pintuan sa milagro ay ang ating mga imposibleng sitwasyon, ang ating mga pagsubok, ang ating mga problema. So the next time that you have a problem, what should be your attitude? Do not worry. Do not be sad. Do not be afraid. But be excited. Masabik ka, matuwa ka, magalak ka. Dahil hindi malayo ang Diyos. Malapit na pagkalooban ka ng milagro. Alam niyo po, itong buhay kong ito, second life ko na. Hindi ko pa po nakwento sa inyo. Nung high school po ako, dapat namatay na ako. Hindi ko po makalimutan, nag-outing kami, nag-swimming po kami. Meron pong isang malaking slide dito po sa swimming pool. Nung nandun po ako sa taas, nagpadulas ako, humiga ako, bigla po napukpok, naumpog ang aking ulo habang pababa. At pagbaba ko po doon sa swimming pool, sigawan ng mga tao dahil napuno po ng dugo itong swimming pool. Nag-crack ang aking pong ulo. Nirush po ako sa hospital. Sa awa naman po ng Diyos, ito pong milagro. Kahit na nabuksan po ang aking ulo, hindi po apektado ang aking mga ugat, ang aking mga nerves. Isa po yan sa mga palagi kong pinapasalamatan sa Diyos. Dapat nung high school ako, tapos na ang buhay ko. Pero bakit ba ako binuhay ng Diyos? Binigyan pa ako ng milagro ng buhay para paglingkuran siya. Ganyan sana natin makita ang ating buhay. Sabi po nila that every day is a blessing and your blessing is a miracle from God. Ang tanong, pag nakatanggap ka ng milagro, anong gagawin mo sa milagrong yan? Anong gagawin mo sa buhay mo? Ang pinakamagandang tugon at sagot sa mga pagpapala at milagro na pinagkakalob ng Diyos sa atin, ay ang pagsamba sa Kanya, ang pakikiwangis sa Kanya. Kaya hindi po tumitigil ng pagpapala ang Diyos sa atin para sabihin niya sa atin, ano pang inaalala mo? Ano pang kinakatakot mo? Hindi kita pababayaan. Dahil tandaan niyo po, pag takot ka, siguradong hindi malayo, magkakasala ka. Amen? Kaya pinupuno tayo ng Diyos ng Kanyang pagpapala para maalis ang ating mga pangamba, para mapuno tayo sa pagmamahal at maging instrumento tayo ng Kanyang grasya dito sa mundo. Kung nalulungkot ka, buksan mo sana ang iyong mata, makita mo ang milagro nandyan na sa iyong harapan. Amen? Kung wala kang makita sa iyong buhay, buksan mo ang Biblia. Marami kang makikitang milagro at himala galing sa Diyos. Baka hindi mo alam, dumating na ang himala sa buhay mo. So my dear friends, let us proclaim, God is the same yesterday, today, and tomorrow. Kung noon, nakagawa na milagro ang Diyos, pati din ngayon, tanggapin mo ang Kanyang himala. Huwag natin tigilan, purihin, mahalin, at sambahin ang ating mapagmahal na Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako
Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa kinro ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating mga hiling, ang ating mga pangangailangan. Nagtitiwala tayo na siya ang Diyos sa makapangyarihan, na ipagkakaloob niyang lahat ng maganda at mabuti para sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa maging laging nakatuon ang simbahan sa mga pangangailangan ng mahihirap at magsikap na mapabuti ang kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa gamitin ng mga Katolikong mayayaman ang kanilang kakayahan at impluensya alang-alang sa pagkakaisa ng mga dukhat kapuspalad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa lahat ng mga misyonero, pari, madre, reliyoso, at voluntaryong laiko ay maging kapani-paniwalang patotoo sa Ebanghelyo sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin at banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, pagpalain mo kaming lahat, naway punuin mo kami sa iyong pagmamahal. Patawarin mo ang aming mga pagkakasala at naway sa iyong mga himala ay lalo kaming mapalapit sa iyo. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyong nagmumula at ngayong aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ay iyong paglingapin at mataguyod sa tanan ay mapagpabanal ang aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin ng ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga na malasakit ang anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan na nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon na pinag-iisa ng iyong Espiritu. Kaya kaisa din ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa inyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan lang lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa, at lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagsaluhan namin ng banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan.
Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tatlong dahilan bakit nagbibigay ng milagro ang Panginoon sa atin. Una, dahil siya ang Diyos ng mga imposible. Pero pangalawa, dahil merong pagnanais ang tao na makaranas ng imposible. Pero pangatlo, para palakasin ang ating pananampalataya sa Diyos. Kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, ang ating puso, makikita natin na tayo ay nakapalibot, nakabalot ng milagro at himala. Ang buhay mo lang, isang himalayan. Ang mga kasama mo, araw-araw, meron kang kaibigan, himalayan. At kung hindi ka makakita ng himala, buksan mo ang iyong Biblia, magbasa ka. At kung hindi pa rin sapat ang pagbabasa ng mga kwento ng milagro sa Biblia, magsimba ka. Dahil ang tinapay na nagiging katawan ni Kristo ay ang milagrong nangyayari araw-araw sa altar. Sabi nga ng isang santo, isa sa mga kinaiinggit na mga anghel sa langit ay tayong mga tao nakakain natin, natatanggap natin ang katawan ni Kristo. Kapatid, naway pag nakita mo ang himalang yan sa iyong buhay, mas lumakas pang iyong pananampalataya, mas lumapit ka sa Panginoon. May kasabihan that kind people sometimes are the miracles of life. Kaya ang ating pong assignment at tayong nakatanggap ngayon ng salita ng Diyos, ng kanyang sakramento, naway maging kamukha natin ang Panginoon sa kanyang kabaitan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal. Be a miracle to someone's life today. Huwag mo sasayangin ang iyong oras na hindi mo iparanas kabutihan at pagmamahal sa iba. Lahat tayo ay nakatanggap ng milagro sa Diyos. Palagi natin siyang purihin at pasalamatan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.